Marami ngang curious kung paano nga ba kinakasal yung mga Indiano and bakit inaabot ng 2 hanggang 3 araw yung kasalan nila. So sa video na ito, papakita ko nga sa inyo yung buong detalye. Hindi nga lingid sa kaalaman nyo na ikakasal na nga yung pinsan ni Milan na si Jainik. And ngayon nga, maaga ngang gumising yung mother niya, yung father niya, at nandirito nga din yung mga tito, tita, at lahat ng mga kamag-anak. Dito kasi sa India ay meron nga silang paniniwala na bago nga ang lahat ay magdasal ka muna. Kaya naman si Jainik ay pumunta muna nga dito sa may templo at nagdasal. Siya nga yung groom natin guys, at pagkatapos nga niyang magdasal ay susunduin nga siya ng mga kamag-anak. Kaya naman kung napapansin nyo ay napakarami talaga mga kababaihan at ang mga tito nga din ay nandirito. Pagkatapos nga nilang magdasal at sunduin si Jainik ay tsaka na nga kami magpapaayos. Nagpunta na nga kami sa may salon at syempre dahil meron nga tayong bata na kailangang bihisan una ay binihisan ko muna nga si Ivan at kami naman ni mother-in-law dito ay nagpaganda na. Sobrang ganda ng salon business sa India guys, alam nyo ba? Kasi lahat ng mga malalapit na kamag-anak ay magpapaayos talaga at magme-makeup. Pagkatapos ay bumibili pa yan ng sarili-sarili nilang mga gown. So, nang maayusan na nga ako guys, si biyanan ko naman ang sumunod sa akin and gandang-ganda nga ako sa naging makeup ni mother-in-law. Si mother-in-law kasi guys, bagay lang sa kanya yung mga simpleng makeup. Hindi maganda yung parang Indian makeup sa kanya kasi nagmumukhang matapang nga yung mukha niya. Pagkarating nga namin guys ay medyo na late na kami at naabutan nga namin na sobrang dami na nga ang tao. Dito nga sa kasalan na ito guys ay 2 magkapatid nga yung ikakasal, kaya naman i-expect nyo na doble-doble talaga yung number of visitors. Yung mga nakaupo nga dyan guys ay yung mga magulang ng bride at groom. At nandirito nga si Nilesh Mama at Hemu Mami. Meron nga silang tinatawag na puja dyan bago nga maglagay ng turmeric powder sa mga ikakasal. Ito nga yung tinatawag nilang haldi ceremony or piti ceremony. Meron nga major participation ang biyanan ko dito guys at binless niya nga si Jainik. Pagkatapos nga ng pagdarasal dito guys, ay pupunta na nga kami doon sa my stage at magpapahid na nga kami ng turmeric sa mga bride and groom. Dito kasi guys, meron silang paniniwala na yung turmeric powder ay nagtataboy ng mga masasamang espiritu, and kapag nilagyan mo nga siya ng turmeric powder ay magiging maganda nga and glowing yung skin niya sa mismong araw ng kasal. Usually nga guys ay 3 araw nga yung kasalan dito. Meron nga silang tinatawag na Piti, Garashanti at saka mismong araw ng kasalan. Pero bukas nga guys ay pinagsabay na nga lang nila yung Garashanti at kasalan, and ipapakita ko nga sa inyo yung buong details at process na ginawa nila. Pagkatapos nga ng pagdarasal or puja kung tawagin nila ay lumipat na nga kami dito at picture taking na. Kung first time mo nga makakita kung paano nga kinakasal yung mga Indiano ay parang medyo maninibago ka dahil parang kalat-kalat yung mga upuan, no? Pero sobrang dami kasing guests guys, and kailangan mo ng malaking function area kung gusto mo nga na maging maayos yung mga upuan. And nandito kasi kami sa village kaya hindi mo expect talaga na yung mga magganang function hall ay mahanap mo. Hindi na nga rin kami nagpahid ng napakaraming turmeric powder kay Jainik dahil nga baka magkulay ito and hindi maalis bukas, at bukas pa naman yung araw ng kasal niya. Kaya naman ay nag-picture taking na lang kami. Mas matagal pa nga yata yung picture taking guys, kaya naman ay natagalan kami. Pero most of the visitors nga guys ay nakakain na, kaya naman kami na lang na malalapit na relatives ang naghihintay dito na matapos nga sila para sabay-sabay kami. At dahil medyo may kalayuan nga yung kainan dito guys at saka yung function area ay niyaya ko na nga si mother-in-law dito at sabay-sabay na nga kami kasama yung mga tito at mga tita namin. At dahil nga nasa Gujarat kami guys at ang mga tao dito ay lahat ay vegetarian, kaya naman expect mo na puro gulay nga yung pagkain dito. So meron ka nga makikita dyan na parang kropek, parata, may 2 ulam at syempre merong rice. Dahil nga nag-umpisa yung okasyon ng around 5:00, natapos nga din ito agad and nakauwi na kami ng bahay ng 9 PM. Nga guys ay papakita ko nga sa inyo yung buong kaganapan sa Garashanti at mismong kasalan, and i-explain ko nga sa inyo isa-isa kung ano nga ba yung mga pinagagawa kapag kinakasal yung mga Indians.